Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, February 26, 2024 at nahirapan na yung mga big caps na stocks natin. So nakita natin medyo marami yung naglaglagan po sa kanila. So actually ang humila sa atin si Ali kasi nag-drop siya ng more than 4% dito sa market natin. Noong umaga, verde pa naman yung mga stocks natin. Kaya mukhang matindi talaga yung epekto ng Dow G na to, nagpo-pullback yung index natin. So most likely retest tayo dito sa MA9 ng ating pinaka-main na index naman. Okay? So yun po yung nangyari sa chart natin sa mga blue chips. So nag-drop tayo ng negative 0.31%, may pabuhos sa closing. At pero net foreign buy pa rin naman noon, 39.51 million. Net foreign buy naman pa rin naman yung ating index. Pero karamihan ng mga trending stocks natin, so or yung mga nagiging na stocks natin ngayon is mga penny stocks, di ba? So ito halimbawa si CPG. So after na magkaroon siya ng 3 million na buying, so biglang umarangkada yung market natin sa kanya, nag-up siya ng ataw to pangalawang araw, di ba? 9.68% and then meron siyang 612K net foreign buy dito sa market natin. So another small caps na stocks, Ionix. So patuloy na umarangkada siya 0.79%. So meron siyang net foreign buy na 100K at ito, 105 point or rather ilan ba to? 25K net foreign buy. So maliit lang nakita natin na net foreign buy kay Ionix. And then si Mac, ayan, so may nakita tayo na ibang stocks dito sa trending natin. 2.27%. Meron siya net foreign buy na 4K, so maliit lang naman. Pero yun pala, pinag-usapan dito si Mac, alam ko related to sa yung mga stocks ng uh, LPG, tama ba? Siya yung nakatag doon kanina, doon sa investahan natin kasi maganda raw yung earnings ng LPG na rin. Okay? So another small caps na stocks, hindi ko alam kung ano susundan natin dito, ATNB or ATNA. So yung ATNA, meron siyang up na 30% yata o 18%. At then si ATNB, silipin na lang natin yung dalawa, meron siyang movement na 38.67%. So galawang penny stocks yung ating market for today. So Monday na Monday, no? Tapos SPNEC, medyo bumibigay pa rin. Negative 3.48%. Net foreign buy, 1.32 million. So nagsawa na yata yung taga net foreign buy natin sa kanya. And then lastly, si Converge. So maket siya, 1.74%. Pero net foreign sell pa rin siya ng negative 4.58 million. So ito naman, si Converge, sumakay kay usapang Sky Cable naman at saka Converge. Tapos may project siya. So may bagong project si Converge mamaya basahin natin yung kanyang disclosure naman. Ayan. So meron siya or rather yung mga news na lumabas naman sa kanya. Okay, so mga small caps yung mga gumalaw dito sa ATNB, ATNA, LPC, ABG. So yan po yung mga nagtitrending ngayon. So mukhang small caps talaga yung pupuntahan ng ating market lalo na medyo nagpo-pullback yung ating mga big caps na stocks naman. Okay? So yun po yung galawan natin. Disclaimer guys, as usual, yung mga bago po sa channel natin, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So yung ating video is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa trading sa market due diligence na lang po kung anong gusto mong bilhin na stocks. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para update ka dito sa mga posts natin or kung gusto mo, tama-tama, mag-end na yung February ulit natin. Join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So meron tayong community ng mga traders at investors sa Philippine market. Ayan. So doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang po yung ating daily uploaded videos, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades natin, indicators, nag-aral ka ba over the weekends? Tapos fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga basic learnings dito sa PSE market naman. Okay, so double check mo na lang yan. Crypto ko to, follow mo na lang. Habang nag-aantay tayo ng mga play to earn games, meron mga ipapareview sa atin, pero itchapwera muna yung mga medyo hindi masyadong reliable ng mga games. So follow mo na lang po ako dito. Hopefully mabuhay yung mga games natin kasi stable pa rin naman si crypto, di ba? Mamaya silipin natin yung galaw. So sa ibang social media, follow po ako dito sa ating Facebook account
para updated ka sa mga posts natin or dito po sa pinaka-Facebook page natin kasi puno yung ating Facebook account. Sa mga articles naman natin sa local market, sa Bodega Peak. So check mo na lang po to. Bodega Peak para sa mga local market reviews, US learnings, and then dito sa Cryptos, Money Earners, yung mga side hustles po natin. Ayan, so dito tayo medyo nauubos yung oras natin. Tapos hanap tayo ng mga news ngayon dito sa ating Twitter naman. So doon muna tayo sa summary kasi ang dami nating nai-post bago yung ating review. So, nag-close tayo is dito ka investa. PSC recap natin is 6,891.49. So, nandito pa din naman tayo nagta-touch yung index natin sa 69 pero medyo bearish nga yung last 2 days na candle natin. So, meron pa siyang bearish engulfing candle. So, negative 0.31%. Pero, nandiyan pa rin naman sila. So, 39.51 million net foreign buy pa rin naman yung market natin. So, ang panalo lang dito is industrial at medyo humataw na rin yung mining 0.54%, 0.59 si industrial. So, bumagsak si property natin kasi nga po ano ba nangyari kay Ayala? Nag-drop siya ng more than 4%. So, profit taking kaagad doon sa sunod-sunod na green candle natin sa kanya from last week na tradings naman natin. Okay, so hanapin natin yung mga news dito sa bandang taas. So, ito yung mga binenta ng mga foreigners natin, si BDO, Union Bank. Nag-spike si Union Bank ng Friday, di ba? AP, BSC, FGen, SCC, ANI, CNPF, DNL, AGI, Alimeg, Emirates, SMPH, Converge, Cebu, ICT, at saka si Pure Gold. Itong si Converge, hindi talaga nauubos yung net for sale. Pero meron siyang balita. Ayan. So, meron siyang confirm na siguro to, no, na ongoing yung talks nila. Kasi lahat ng makita ko na newspaper, ito yung nakalagay sa kanya Converge Sky Cable. So, ultimate plot twist. So, after mag-fail yung usaping PLDT at saka Sky Cable, ito naman si Converge nakipag-usap dito kay Sky Cable natin. Okay, so tignan natin. Kasi gusto kong pumunta daw ni Mr. Dennis Uy natin, Dau ba? Ayan, nalilito tayo sa mga Dennis Uy natin. So gusto niyang magkaroon din ng media services. So aside dito kay Sky Cable, may isa pa na meron siya kausap. Ayan. So hopefully maging catalyst sa kanya. Pero hindi ko makita yung yung buying ng foreigners kay Converge natin Foreign funds bought BPI, China Bank, SLF, ASN, Mer, Manila Water, Jollibee, Monde, CHP, ABA, EC, Irich, CPG, Robinson, Globe at saka CTEL. San Miguel Corporation, so yung bounce niya last Friday binawi din niya. Subsidiary San Miguel Aerocity launch Philippines First Diversity Offset Site in Bulacan. PNB POS para kay LPG to, di ba? 18 billion consolidated net income up ng 55%. Ayan. So maganda rin pala yung bangko ni PNB natin sa earnings. Tapos ano pa ba? PS Bank, so nag-drop siya, negative 1.82%, pero record high siya, net income of 4.53 billion, up ng 23%. Okay, so Sky Cable, PLDT, at saka si Converge. Ayan, yan yung trilogy natin na pinag-usapan ngayon. Si ABS-CBN, di ba? Medyo pumitik din yung yung price niya. Aboitiz, Equity Ventures, completes acquisition of Coca-Cola. Trend following daw sa crypto, sabi ni Investa. So si Coty, ano ba to? ARKM, WLD, saka si JSMY. Ayan, so lalaki Year-to-date return nila is more than 100%. PLDT, cancellation of 6.75 billion. Mahal kasi. Sky Cable purchase stem from discovering 13 billion in liabilities. Ayan. So, ang laki pala ng utang ni Sky Cable natin. Ewan ko, matuloy din siya kay Converge. Philippine Savings Bank post 4.53 billion. So, yan yung earnings niya. BPI ICE return to the international market to refinance 300 million bonds, US dollar. There was nothing contentious here, just noting the completion of a deal that we first talked about back in the August. Kanino ba to? Si AAB.
BDO Post, 73.4 billion net income plus secures a place in the FTSE Global Equity. So, nung Friday to pinag-usapan. Ali, ano ba nangyari sa'yo, Ali? So, net income is up siya 32%. So, ito pa rin naman yung earnings niya last time yung nagpasipa. Pero yun din, binawi din yung kanyang pinaka-price. So Metrobank, investors took position on Metrobank dahil sa most likely sa dividends naman to eh. Kaya siya umakyat. C Families BDO Unibank hits all-time high profit of 73.4 billion. Ang laki ah. Ang lalaki na kita ng mga bangko natin. Globe said that cases of theft affecting its network facilities climbed 26%. Mayor commits to over 100 billion capex. Tapos si Philippine National Bank, so up siya na 55% sa mga bangko. Tiba-tiba talaga sila. Tapos si Nickel, ayan, yung mining natin. Austra, Asia, and Mining Service Contract have agreed to terminate the LOI after parties failed to agree on commercial terms of definitive agreements. Ayan, so meron siyang failed na transaction or gustong partnership siguro. So DFNN, di ko nakita kung gumalaw to ah. So kasi binubuhay na naman yung usaping Elon Musk at saka Starlink naman natin. Eh. So andyan po yung news galing kay Miguel Camus. Tapos sa CHI, tatanggalin sa Cebu Holdings will delist from PSE on March 2024. Ayan, so check niyo po baka meron kayong hawak na CHI. AP Power invests another 15% stake in STAG, State Power Incorporated. Jollibee, given global rank of second fastest growing restaurant. Ayan, so laki. Ang bilis ng growth niya. So, eto pala, Taipan Losho Tans Philippine National Bank record high profits of 18 billion, a growth of 55%. Okay? So, hopefully maging maganda para kay LTG. Converge plans to launch its own pay television segment this year. So, ito pala yung plano ni Converge. Ayan, pero hindi naman gumalaw yung price action natin sa kanya. FGen, minus 0.6%. Expanded combined capacity of its low carbon power plant to 3.6 megawatts. Okay. Mer commits over 100 billion to improving its distribution network. Tapos ito yata yung mga last week. Converge Ice Sky cable following PLDT split. Tingnan natin bukas kung ano gusto niyang gawin. Asian stocks ng Open Pacific. Pero yung closing natin, medyo pangit sa sa Asian markets naman. Tapos yung galawan last week. Okay, so REITs. Last week na yan. So yung galawan nila, last Friday is medyo mixed. Medyo sideways dito sa US market natin. Pero ngayon parang pababa. Yung nakita natin sa futures ng US market naman. Okay? Ayan. So guys, yung ating Patreon as usual po, yung mga gusto sumali sa trading group, always open po yung ating Patreon channel. I-double check mo na lang po kung gusto mo na guide sa trading, investing dito sa Philippine markets naman. Okay, so double check mo na kasi mag-start ulit tayo by second day of March para sa cycle natin sa Patreon channel naman. Okay, so balik tayo dito sa chart ni Philippine Stock Exchange natin. So talagang hirap tayo. 6,985 at mukhang magre-retest tayo sa MA20 ng index natin. So tignan natin kasi yung galaw natin ngayon is medyo may premonition ng ng pullback talaga kasi may inverted doji tapos another red candle. Pero lumalaban naman siya kasi nag-loss lang yung index natin. Negative 0.31%. Tapos hindi pa rin naman ubos yung net foreign buy. So andap-andap lang siya. Last Friday is 60 million tapos ngayon is 39.51 million. Ayan. So pagod na yata si foreigner sa kakabay sa market natin. So medyo nagpo-pause yung galaw natin dito sa big caps. Kaya siguro marami tayong mga small caps na pumipitik-pitik na naman yung galawan as of this time naman. Okay? So okay, so double check natin yung mga blue chips natin dito sa listahan. Sa baba. So, puro laglagan sila. BDO minus 2.6, ICT, malit lang. Pero ang pinakamalaki is si Ayala, minus 4.30% yung mga properties. So, SMPH minus 1.2, URC minus 0.7, sino pa ba? San Miguel minus 2.16,
percent. So mga blue chips, ASEN minus 0.24. Sa winner, sa blue chips, si BPI, nag-up siya 0.92, Metrobank 1.06, mga banks. So, SM 0.94 at saka si PLDT 0.31. Jollibee nag-up din siya 1.06% at saka si Converge natin dahil sa mga news na lumabas naman sa kanila. Okay? So sa mga winners, okay, basahin natin si AT&B kasi kasama sa trending 38.67% at saka si ETNA 18.29%. CPG, yung pinag-usapan ngayon, 9.68%, si INEX 7, so mga penny stocks. Tapos si ABS-CBN, ito pala, 5.95%, ABSP 7.32%. So nabuhay ulit kasi na baka mabenta niya yung kanyang pinaka-sky cable naman. Okay, so si OR 3%, mga penny stocks. Monde, ayan, so sa mga big caps, 2.34%. Si MAC, 2.27%. SSI, ano man chart ni SSI? Buhay pa rin, no? 2.19%. CNPF, ayan, so at least may blue chip na maganda. Nag-up siya 2.16, si Plus 1.87, Baita is hindi na buhay si Baita. Nag-up siya na 2% at saka si Converge 1.74. So dito naman sa losers natin si Mackay. Okay, mga penny stocks to na galawan, penny stock na galawan. Per minus 5.98 pero mga ano basag-basag yung galaw eh. Si Ali talaga, minus 4.31. Kinain na niya yung 1, 2, 3, 4, yung dalawang candles kinain na niya. Si Dito, ayan, ayan. So watch out na lang kay Dito kasi parang nagbabasag yung support, minus 3.7. Si X, minus 3.57. SPNEC, minus 3.48. At saka si CTS, hanap na tayo ng may volume. Ito si BDO, minus 2.67. So nag-profit taking si Banco de Oro natin. Ayan 105 million. Net foreign sale. So nagpa-profit taking yung mga big caps na stocks natin. Kaya nga, baka few days siguro na na maghanap tayo ng support either dito sa 6.8 or dito sa MA20 natin. So hopefully dito tayo bumagsak ng 6,700. Hopefully dito lang siya para buhay pa rin yung mga ibang blue chips naman natin. Okay? So yan lang yung ating prediction dito sa market natin. Okay. Tingin tayo dito sa global markets. So base dito, mukhang mapula mamaya. Nasdaq futures minus positive, ang dami zero. 0.0042% Dow futures, negative 0.12 at saka si S&P negative 0.05%. So sideways last Friday and then medyo mapula ngayon. So yung European markets, ayan, pullback. Asian markets, pullback na rin siya. Ayan, so nag-pullback na rin yung ating. Ang daming red ngayon dito sa pinaka-Asian markets. Dito kaya sa crypto, may pullback din ba? Parang pullback din, no? Yung mga chart niya dito sa bandang kanan pababa. Eh, mataas pa rin naman. Bitcoin, 51K, Ethereum, 3K, si BNB. Papunta na sa 400 si BNB, oh. 389. XRP nag-drop minus 2.6. The rest, okay, mix. Pero mas marami yung drop dito sa bandang cryptos natin. Okay, so pagod na yung kakakyat ng ating cryptos. Punta tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so buhay na buhay si CPG natin. So sabi nga natin last week, 2 million lang last week pero ang laki ng ginalaw and then ngayon 3.8 million. So pansin na siguro si CPG another 9.68%. So biglang buhay siya, oh. So ilang buwan siya since July last year. So in just 2 days kinain niya yung losses. So tingnan mo nga naman yung reversal ng mga stocks natin. So mula dito sa first candle niya papunta dito sa current candle natin, nag-up na siya ng 17.47%. So ngayon, currently, very strong yung candle niya. So binasag niya. Ito yung support natin, immediate support 0.3301 kasi medyo parabolic yung galaw natin. And then, okay, pwede rin siguro dito, bandang, kasi malakas yung galaw, 0.3705. Ayan. So watch out lang kasi overbought na after 2 days na malakas yung buying. Sa kanya, 77.93%. Pero, kumbaga, malit lang naman 5. So grabe no, 5 million lang o 6 million. So napaakyat na siya ng 17%. Ayan. So ganyan kagaan yung ating mga penny stock. So kung medyo ano ka dito,
conservative ka sa kanya, tama lang eh. Ito yung support natin eh. So kung medyo conservative ka, pwede mong i-ano dito, baka mauntog sa 0.35. Pero ilalagay ko na dito kasi based din sa galaw niya, parang gusto niya na isa pa o konso dito, spike, and then saka siguro mag-profit taking. O mali mo, bukas, bumabasag yung 0.3301, baka profit taking din si si PG. Kasi malit lang eh. Lit lang ng ng volume. 6 million lang. Ayan. So kaya-kaya nilang yan i-dump pag Pero anyway, since very visible na si CPG sa mga traders natin, maraming siguro mag-attempt na puntahan din to kasi malakas yung spike niya from the last 2 days. So watch out lang kasi sabi nga natin, overbought yung ating stocks. Okay? So yun lang po yung nakita natin. Wala tayong news dito kay kay Century Properties Group. So yung earnings niya, okay naman yata, no? Okay naman yung mga earnings. Yung pinaka-news lang natin sa kanya last week, meron siyang 2 billion o 3 billion na bond offering yata last week, which is okay na list na sa Philippine Stock Exchange natin. So yun yung naging catalyst para mag-spike itong si Century Properties Group na CPG. Okay? So very good. Maganda po yung kanyang galaw. Next, si Ionix. Ano ba meron dito kay Ionix? Buhay na buhay yung Okay, okay. So yung breakout natin last time. So ano na ba siya? Sagaran na ba dito sa sa trend? Medyo sumasagad siya, no? So anyway, based dito sa trend niya, currently nasa resistance yung ating price. Kaya siguro medyo nauntog din siya ng konti. So, pero ito yung support natin, no? Tapos sa resistance base dito is dito pa sa 1.37. Pero dito sa trend channel natin, ang ganda ng trend niya. So medyo naano siya dito, baka mauntog dito sa side na to. Hopefully, makasakay na tayo pag next na rally ni Ionix natin. Pero gaano katagal na ba yan? O gaano kaakyat na? 9%, 9% na siya. 0.79% up siya for today. And then meron siya 25.4 net foreign buy. Ayan. So medyo overbought ng konti yung RSI natin. So bullish. Nasa siguro 71, 70. Ayan. Okay, so maganda, maganda yung trend niya. Uptrend siya sa current na galaw niya, di ba? So medyo tapos na yung kanya previous na downtrend. And then try siya na gumawa ng mga bagong higher low formations naman. Okay, so very good. Pero mukhang untog siya dito ah. So tignan natin bukas kung mag-stay siya dito 2 days, 3 days. And then big chance mahit niya tong 1.37 naman. Hopefully para sa mga kasama natin na traders. Okay, so bullish yung MACD at saka yung ating pinaka-main na RSI level naman sa kanya. Okay, next. Up siya 0.79. Next, Macro Asia. Bigla ng buhay si Mac ah. Ano ba meron dito kay Mac? Wala akong makita na balita. Saglit. Meron akong dalawang balita dito. Nakalimutan ko na. Okay. So ito, si Macro Asia. So siguro nag-up siya kasi meron siyang ah, 20 million USD cash dividend payable on February 29. Okay. Ito ba yung dati pa? On or before? Kasi wala siyang ex-date eh. Meron ba dito? Wala siyang sinabi dito na ex-date. So we are advising at that Investing Public, a joint venture, is in its regular board meeting has declared cash dividend payable on or before February 29. So wala naman nakalagay dito sa na meron letter D dito. So kailan yung ex-date niya? Ayan, mukhang mas kailangan ibig pa ng D pero si Macro Asia natin. Pero ito yung news natin sa kanya, February 26. So bagong labas lang po yan. So siguro, kaya siya, nag-spike ng konti yung price pero nag-ano din siya, binawi din. Baka malit lang yung yung dividends ni Macro Asia. Ayan. So medyo nakulong din siya dito sa trend na to since September last year. So medyo matagal din siya dito. So yung mga eroplano natin, hindi yung mga related sa airline concessionaire natin, hindi siya masyado maka-breakout. Ayan. So medyo hirap pa nga yung yung galaw niya ngayon. So siguro bukas natin makita kung may follow-up siya, di maganda. Good chance to break na tong area na to. Kasi matagal na rin siya eh. So tagal na rin ng konso niya dito sa bandang baba. So nagka-po siya 2.27% and then meron siya net foreign buy na 4.3K. Ayan, kulang na kulang sa net foreign buy si Macro Asia. Next. So yung dalawang ATN natin, ano ba meron sa mga to? So bigla nabubuhay ito eh. So last time na huli siyang mabuhay is
2022 pa. Okay. So may ano siya, oh. Tingnan mo, January, February, nag-up siya. Dito, October. So hanapin natin yung mga spike niya. Mukhang seasonal to eh. June, July. Okay, so eto lang yung naging ano natin. Parang parehas dun sa ano, sa galaw niya. So January, February siya, oh. Nag-spike siya. May earnings ba to? Wala. So ano to ah? So mahuli taya yung laban na natin. Syempre, kung sino yung nakalagay dyan at nakapwesto, congrats po sa inyo. Ayan, so hopefully gayahin niya yung ginalaw niya dito last time. Nagkaroon siya ng spike. So pero for the immediate, tignan natin resistance is nandito ano, nandito sa taas ng mga resistance nito. Ano ba yung pinakamalapit? Okay, ito. Meron siya dito. Pwede siguro to ano. Meron siya dito. Ayan. So, para hindi sobrang layo. Ito yung si ATNA. So, 0.5738. So, hindi ko nagagawan to ng analysis kasi baka po ma-hide kayo. 18.29%. At saka si ATNB, para to sa ano medyo malakas yung ano, sikmura sa mga galawang ganito. 38.67%. So, binobomba siya. 11 million. Etong si B. Etong si A. 7.82 million. Ayan. So may mga nag-aabang na ano, mabuo sa atin dyan. So congrats po kung meron ka nito, ATNB. Nalilito na rin ako sa kanila dalawa eh. So ang resistance naman nito is dito. Malapit sa 0.5845. Ayan. So ayoko sana ilagay ito sa ano eh. Credit stocks kasi nga obvious naman, di ba? So pabilisan na lang po ng pindot doon sa mga meron at manunood na lang ako dito kay ano, 18A at saka sa B na uh, penny stocks natin. Ayan. So bigla binumaba nga. Malaki na yan. Kasi si CPG nga na ano eh, 'di ba 3 million is nag 9%. Ba ito naman 38%. Pero yung isa kasi 7 million nag 18%. So halos ganun din pala yung rate ng pag-akit niya. So madali lang, kumbaga madali lang siyang pitikin. Ayan. So anyway, leave ko na lang po yung discretion at saka analysis sa inyo dito sa mga stocks na to kasi obvious naman syempre ano to, galawang traders. Ayan. So congrats dun sa mga meron. Next, SPNEC. Natakot yung mga penny stocks natin dahil lumilipad yung mga galawan natin. SPNEC, okay. So talagang ano, mahina. So another breakdown ng price action natin. So maghanap siya ng pinaka-support. Hopefully, hindi na to mabasag dito sa 1.1 kasi yung next niya dito sa bandang 1.05. Ayan, so medyo malalim yan kapag ano, natuloy si SPNC. Ayan, so bigla na wala yung ano yung buyer natin sa kanya, hindi na niya siguro mapigilan yung ano, yung pag-drop ng price action natin. So nag-drop siya negative 3.48% and then meron siya net foreign buy na 1.32 million. Pero bearish po. Ayan, so obvious naman. So ang saving grace na lang is kung mag-bounce siya dito sa 1.1. Okay? So watch mode kasi medyo mahina yung galaw po niya. And then lastly si Converge. So sumabay siya sa balitang ano ABS-CBN. Tignan natin bukas. Minsan delayed yung mga stocks natin pero at least meron siyang ano pinag-uusapan siya. Isa 'yon yung ating sinasabi na okay na parang pinag-uusapan yung ano, Sky Cable at saka si Converge. At then meron siya additional dito. Bago lang naman to eh. Converge ICT to set to launch direct-to-home satellite TV service this year. Ayan. So, February 2025. Ayan. So, hindi ko nakita yung pinaka-disclosure natin sa kanya. Pero, parang gusto nga magkaroon ng direct home to TV satellite si ano, Converge. Hopefully maging catalyst pero wala pa rin kasi negative 4.58 million net foreign sell. Pero gumalaw naman siya 1.74. So medyo na-avert yung ano yung bearish candle natin last Friday sa kanya kasi meron siyang catalyst. Ayan. Tignan natin kung yan yung bubuhay sa galaw niya at saka magpapa-break dito sa resistance dito sa 10.25 naman. Okay? So, yun lang po yung ating review for today. So, medyo bearish si Big Caps stocks natin and then ang dami nating nakikita na mga penny stocks na gumagalaw pa rin. So, maghahan tayo ng mga penny stocks. Mukha yun yung
pinipitik at pinagagalaw as of this time. Penny stocks month. Itong in between first week siguro ng March until ito, end of February natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa group. Crypto Auto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali ka lang po dito sa Patreon channel po natin. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.